Hop. Ay! So, hello mga manay. Welcome sa ating kusina. And today's video, magluluto tayo dahil galing nga kami nung nakaraan sa Nueva Vizcaya. So, ang dami naming pinag-uuwi na gulay. So, isa na doon yung broccoli. So, totoo yung chismis. Napakamura ng gulay doon mga manay. At dahil nga tamba kami ng gulay dito, sigurado puro gulay yung ating lulutuin na aabangan ninyo. Then, meron tayo ditong beef. Ayan. So, gagawa tayo ng broccoli na may baka. So, alam ko marami nang nakapagluto at meron na akong video neto. Pero dahil nga na-miss namin yon at minsan hindi tayo makaluto ng ganon, dahil kadalasan, di ba, ginto ang presyo ng broccoli. Pero dahil mura ngayon, kaya magluluto tayo ngayon today. So, umpisa na natin. Titimplahan muna natin tong karning baka na to. So, eto na. Bale, ang gagawin natin dito is titimplahan ko lamang muna to ng mga pampalasa. So, meron tayong white pepper. Kasi ito yung meron dito sa akin. Pero pwede po ang black pepper ha. Mga 1 teaspoon lang. Tapos, meron tayo ditong liquid seasoning. Natansya-tansya ko na lang. Sabi ko sa inyo, pag nagluluto ko, tansya-tansya na lang eh. Then, yung ating oyster sauce. Ayan. So, hindi ako maglalagay ng asin kasi may timpla na to. Maya na lang tayo mag-a-add kapag tingin nyo ay, or tingin ko ay kulang pa. Siyempre, titikman natin yan mamaya. Imamassage lang natin para kumapit yung pampalasa. Then, yung aking toyo. So, yan. Yung toyo natin, ilagay natin dyan. Depende sa tapang ng toyo ninyo, ha. So, mix lang natin. Tapos, i-marinate natin to ng mga at least 30 minutes bago natin to i-deep fry para at least kapit na yung ating mga seasoning na nilagay. So, kung mapapansin nyo, hindi siya yung naliligo sa mga pampalasa, no? Ayan. Parang kumapit lang dun sa pinakalaman niya. Then, kapag okay na, pwede natin tong balutin ng cling wrap or kung meron kayong Tupperware, dun nyo ilagay. Then, hayaan natin ng 30 minutes o mas mainam overnight bago nyo lutuin. So, ayan, after 30 minutes, okay na tong ating meat. So, pwede na tayong mag-start magluto habang busy yung mga kasama ko dito na gumagawa ng Shanghai. So, magpapainit na tayo ng ating pan sa ating kalan. So, salang na natin to. Tapos, painitin lang muna natin yan. So, maglalagay na tayo ng oil. Cooking oil, kahit anong oil, basta wag lang use oil. Charis. Mga ano to, mga 3 tablespoon. Tapos, ang gagawin natin, kapag mainit-init na siya, hindi natin to kailangan ilagay lahat kasi magtutubig yan. So, pakonti-konti, hahatiin natin to sa dalawa kasi itong ating beef ay marami-rami. At hindi siya pwedeng patagalin ng luto kasi may tendency na siya ay kumunat. Ayan. Halo-halo lang natin. Sutay lang natin to ng bahagya kasi mamaya natin to ilalagay ulit. So, alam naman natin yung baka ay makunat, no? So, pag mga ganitong luto talaga ng beef broccoli, mas mainam na hindi ninyo patatagalin ng luto yung inyong karning baboy. Kung hindi kayo kumakain nito, pwede naman ng chicken, pwede rin naman ng pork. So, nasa inyo. Bango? Ayan. So, papapulahin lang natin ng bahagya yan. Huwag nyo nang tatakpan. Then ngayon, makalipas ang ilang minuto, hahanguin natin to. So normal na nagtutubig siya kasi galing yan sa ating meat. So, tatanggalin muna natin yan.
Itong ating unang nilagay. Saka tayo maglalagay ng pangalawang salang. Yung pinaka-juice niya, huwag nyong itatapon. Kasi gagamitin din natin yan mamaya. Dahil nandiyan yung mga pampalasa na nilagay natin. So, ginagawa natin yung ganitong procedure para hindi tumagal yung pagluluto sa karne. Yan. Halu-haluin ko lang ulit. Kasi kaya natin to tatanggalin, magigisa pa tayo ng bawang sibuyas. So, ganyan ulit. Hintayin ulit natin yan ng ilang minuto. Then, haluin ulit natin. Ngayon, i-check na natin. Ayan o, nagtutubig na siya. So, eto, pwede na natin tong hanguin, yung ganito, dahil lulutuin pa naman natin to mamaya. Then, yung kanyang pinaka sabaw, nakita ninyo, no? So, wag nyong itapon yan. Kasi pampalasa yan mamaya sa ating gulay. Ngayon, dito sa pinaglutuan natin, hindi ko na hinugasan. So, dito rin tayo magpapainit ng mantika ulit para magisa ng bawang sibuyas. So, mainit-init na yung ating mantika. Kita naman, pasunog na yung ating kawali. Unahin kong ilagay yung sibuyas. Pulang sibuyas yung aking gamit sa panggisa. Then, meron tayong maraming bawang. So, gisa-gisa lang natin to. Bango. Kapag mga ganitong luto talaga mga manay, damihan niyo po lagi ng sibuyas bawang. Lalo na kung mura naman, huwag natin tipirin kasi isa to sa nagpapasarap yung pagigisa. So madaling-madali lang naman itong lutuin eh. Dahil na-stir fry na natin bahagya yung ating beef, ilalagay na ulit natin yan dito. Ayan. At dahil nga ito ay may mga pampalasa na, naglagay na tayo ng paminta, oyster sauce. So, mag-a-adjust na lang tayo or magdadagdag na lang tayo sa huli. Kung kulang sa timpla. Sangkutsahin natin para kumapit yung lasa ng bawang sibuyas din sa karne natin. Gusto sana talaga hinahagis-hagis no? Yan. Hayaan lang muna natin mga at least 3 to 4 minutes. Habang hinihintay natin yun, yung pinakasarsa niya, yung kanina, na pinaglutuan ng karne, gagawin nating slurry. So, maglalagay tayo doon ng cornstarch. So, ito na yung kanyang pinakasabaw kanina, nung tayo ay nagpa-fry. So, ang gagawin natin, dadagdagan pa natin to ng tubig. Then, maglalagay tayo ng cornstarch. Ito po ay pampalapot. Pero hindi naman kailangan totaling sobrang lapot yung sarsa niyan. Kailangan yung sakto lang. Kasi ito yung tutulong para naman lumambot ng bahagya yung ating karne. Yan. Mix lang natin. Then, set aside muna natin to. Mamaya, dahan-dahan natin to ilalagay dun sa ating niluluto. Then, ito naman yung ating broccoli. O, diba? Maputla na siya kasi nagluta yata to. So, ganito lang yung cut. Huwag nyo rin itapon yung pinaka-sanga niya kasi nakakain yon. Pwede nyo yung balatan. Tapos, yung pinakamalambot na parte, ihalo ninyo. Napakamura ngayon ng broccoli, mga manay. Kahit eto nga lang, steam nyo lang. Tapos, pwede nyo na kagad kainin. So, balik na tayo dito sa ating niluluto. Wow, ang bango. Ang luto po sa beef broccoli, mas mainam na hindi sa sobrang alat. Para pwedeng-pwede nyo pong papakin. Lalo dun sa mga nagda-diet, ayaw ng rice, pwedeng-pwede to. Tapos, light lang yung pagkakatimpla niya.
Para kahit walang rice, ito lang, pwedeng-pwede nyo lang pang lunch, pang dinner niyo. Ilagay nyo sa isang tub, tapos i-microwave nyo lang. So, dahil okay na to, lagay na natin yung ating slurry. Ayan. So, marami-rami po itong aking ilalagay, no? Na sabaw. Para din magpalambot sa karne natin. Kaya nagdagdag ako ng tubig. Then, tatakpan natin to para maluto talaga. So, hayaan muna natin yan dyan. So, pwede na natin ulit i-check. Haluin muna natin. Ito naman yung ganitong hiwa, mabilis po talagang lumambot yan eh. Kaya kailangan ganyan yung hiwa niya sa baka. Tapos, tikman natin syempre. Kung magdadagdag pa tayo. Okay na yung timpla niya, pero mag-a-add ako ng oyster sauce. Tapos, konting soy sauce. Hindi po talaga ako naglalagay ng asin. Pero kung gusto nyo asin, pwede naman. Kung gusto nyo tipid yung timpla, pwede naman na soy sauce lang, tapos salt yung pampalasa ninyo. Ako kasi dami kong nilagay na pampalasa eh. Maliban lang sa asin talaga, hindi ako naglalagay. Kasi maalat na yung soy sauce, then yung oyster sauce. So itong sarsa nito ay okay na. Okay na yan. So, ito ilalagay na natin yung gulay natin. Sa huli ko siya nilalagay kasi ang gagawin nyo dyan is parang binlunch nyo lang. Hindi siya kailangan patagalin para ma-maintain yung lutong ng gulay. Ayan. Diba? Yung pinaka-sarsa niya kanina, mawawala na yun kasi sisip-sipin na yun ng gulay natin. So, magiging balance na po yan. Yung ganitong luto, pwede nyo na kagad patayin yung kalan ninyo. After 1 minute, tapos lagay nyo sa microwavable na tub. Then, reheat nyo lang kapag kakainin. Or maganda rin to sa mga handaan. Kung nag-cater kayo, may karinderya kayo, o nag-iisip kayo ng lutong ulam o panghanda na ayaw nyo ng umorder, so pwedeng-pwede nyo itong itry. So, yan na yun. Hayaan lang natin ng 1 minute, tapos pwede na yun i-serve. At eto na, tapos na tayong magluto. Mainit-init pa talaga. So, ito na yung ating So, ito na yung ating beef with broccoli. Pakita ko sa inyo ha. Ang init. Ayan. So, ito na yung ating finished product. Para sa mga gustong mag-try nito, ayan, subukan nyo na. Itikman natin yan, syempre. Unahin natin yung beef. Sabi ko sa inyo, pag hindi siya niluto ng matagal, juicy siya, tas tender talaga. Hindi siya makunat. Panalong-panalo. Tapos yung sauce niya, pwede mong papakin, pwede mong ulamin. Ganun yun yung masarap na timpla ng beef broccoli. So yan, hanggang dito na lang yung ating recipe dahil meron pa akong lulutuin. Magre-retouch lang ang inyong manay. Hulaan nyo kung ano yung susunod natin. So yan, kain tayo. Hop.